So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana rin sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Lagi ko yung sinasabi sa inyo at lagi ko yung nire-remind sa inyo na yung prayers ay very important ho yan at sa yung prayers mga kababayan ay very powerful ho yan. So kahit mga 1 minute malang po na sana magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising pa tayo at saka magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at sa mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So again, please don't forget to pray always every day. So before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. I-shoutout natin mga kababayan ang ating mga top 5 commenters. So nandito sa ating listahan ay hi natin si Ma'am Shane Sibal, si Eduardo Cartera, Marquez Hernandez, Raul Balyarta, and Ma'am Iying Gementisa. Also, shout out po natin ang ating mga early birds na sila si Army Lagaso, si Kemi 829, Moonflower, Florifi Gumapak, Romana Manuel, Margarita Iglesias, Helen Cabayao, Guadalupe Marquez, and Nonoy Florin Hills. Mga kababayan, isa po sa pag-usapan ngayong araw, I think some of you na nakita nyo na po yung vlog ni Bagoong Lipunan, si Kaloy Roy mga kababayan, na kung saan yung apat nag-bolt in na po. Sino sila, Sir Ivan? Sila po yung mapanira sa gobyerno natin, yung mapanira po kay BBM, pati po kay Efelisa. Nakita ko sa vlog po ni Bagoong Lipunan na kung saan in-interview ni Kaloy Roy sila si Hitad, itong si Chororot or si Peebles Chororot, at pati rin po itong si Mr. Sasso Pakabayan. Nag-bolt in na po yung apat. So while nakinig po si Sir Ivan doon sa kanilang pinag-uusapan mga kababayan, nag-usapan la, siyempre normally po kasi sila dito sila ito laging nahinira sa gobyerno natin, kay BBM, kay Felisa. So normally po ang kanilang pag-uusapan tungkol dito kay BBM at pati rin po kung paano nila na-meet itong si Felisa mga kababayan. So ngayon, during po sa kanilang conversations, may napansin kaagad si Sir Ivan. Di ba lagi lang sinasabi na itong apat na to o yung iba at pati rin po yung ibang mga vlogger na mapanira, hindi daw sila nangangad ng posisyon dyan sa gobyerno natin mga kababayan. Di ba lagi lang sinasabi yan at dipinsa lagi niyan ng mga kababayan, lalo na kapag sila kinukuyo dito at saka tinitira po ng mga Marcos vlogger. Sinasabi nila na hindi daw sila dito bayaran, hindi daw sila dito nag-asa ng posisyon dyan sa gobyerno natin. Pero, nung nasalita na po itong si Peebles Cunanan, may napansin kagad si Sir Ivan. Kung ano yan, ipapakita natin yan mamaya. But before natin sila pag-uusapan mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung picture na kung saan ang tanong ni Sir Ivan. Ano ba ang common dito sa apat mga kababayan? Please comment down below. Ibig sabihin ni Sir Ivan kung ano ba ang yung observation dito or ano ba ang pinaka-common na term na itatawag natin sa apat na yung makabayan. Again, please comment down below at saka babasahin niyo ni Sir Ivan at saka pag-usapan natin yan mamaya makabayan. And also pag-usapan rin po natin. Ito pong napaka-trending talaga na 'di ba meron pong lumabas ngayon na report or balita na yung DepEd hindi daw nagbabayad ng tax mga kababayan doon sa BIR. I think 4.4 billion yata yun if not mistaken. So ito po ay kumalat talaga ngayon at ngayon sino ba ang kinuyog? Yung DepEd Secretary mga kababayan, si BP Sara. So meron ditong isang vlogger na talagang pinakinggan talagang binaweltahan niya si BP Sara tungkol dito sa nangyari sa DepEd daw na alleged hindi nababayad ng BIR. At merong ipapakita sa inyo na isa pong event ni BP Sara na kung saan, 'di ba, hinanap po the other day si BP Sara mga kababayan. Dahil nga during po sa departure speech si BBM, hindi natin nakikita si BP Sara. So, ang mga Marcos vlogger, hinanap nila si BP Sara. Pero sinabi ko dito para to be fair tayo dito sa ating pabablog kasi nga syempre si Sir Ivan, naniniwala pa rin ako na nandiyan pa rin po yung unity mga
kababayan. Ang gusto lang kasi dito na manira at saka gustong baklasin po yung unit team, yung mga DDS vlogger na ayaw na po dito kay PBBM. Yun naman po sila yung nag-iisip na wala ng unit team, mga kababayan. Pero si Sir Ivan, I'm sure and I'm very sure na meron pa rin pong unit team. Okay, so sinasabi ko dito na nakita ko po si Bibi Sara sa doon po sa isang event na kung saan kausap niya yung mga teachers, mga kababayan. Napag-usapan niya doon tungkol dito sa PhilHealth, tungkol dito sa mga incentives, at pati po dito sa kanilang medical benefits, mga kababayan. So, meron nagsasabi dito at saka it is safe to say also na yun po yung pamasko ni Bibi Sara. Mamaya ipapakita natin yan, pero meron pong isang vlogger na kung saan binuwiltahan niya si Bibi Sara, mga kababayan. Kung sino yun, ipapakita natin yan mamaya. And also, meron pong vlogger na kung saan nagpalabas dito ng opinion tungkol doon sa nangyari kay SMR, sa pamamahiya po ng kay SMR, yung isang DDS vlogger, mga kababayan, na kung saan nagpalabas na po siya ng statement, yung si Berwindi, na sabi niya, hindi daw niya intensyon na sagiin ba yun? Yung isagi daw yung Philippine flag doon sa ilong ni SMR, mga kababayan. Pero syempre, hindi po natin masisisi yung ibang mga tao, lalong-lalo na yung mga maka-SMR, na kung saan yun po ang kailang nakita na intentional ang ginawa po ni Berwindi, mga kababayan. Pero ulitin ko dito, nagpalabas na po ng statement si Berwindi na hindi niya daw intensyon na gagawin yon or ginawa yon. Okay, so noted, at saka ipapalagay natin na hindi po niya intensyon na gawin yon, pero hindi rin po natin masisisi yung ibang tao na ganun po ang interpretation sa kanilang nakikita, mga kababayan. Well, meron po itong vlogger na kung saan binuweltahan po itong si Berwindi, at saka dito po sa kanya mga sinasabi, mga kababayan, ng vlogger na to, meron talagang point. At saka for me, merong point po dito ang vlogger na to, at kasi nga, ang ibig niya sabihin na instead na magsiraan na po dito yung both na mga parties, yung Duterte at saka yung mga Marcos, bakit hindi lang daw magkaisa at para po ito sa kapakanan po ng mga Pilipino, sa kapakanan ng Pilipinas. Meron siyang magandang mga sinasabi dito, mga kababayan. E also pag-uusapan rin po natin si Hitad. Kasi napag-usapan niya, mga kababayan, kanina lang po, mga 2 hours ago na ba, na kung saan tiniran niya naman dito yung PCSO, kasi yung PCSO, meron na po silang inilabas na ginawang test run nga pala sa bagong sistema, yung e-Lotto system, mga kababayan. Aware na ba ang lahat na kung saan lahat ng tao ay pwede na po makapag-taya ng Lotto through sa cellphones. Kasi ang plano po ng PCSO, gumawa sila ito ng web-based na applications at pwede po yung mobile applications, mga kababayan. So, ito po yung napaka-advantage na ibang tao, yung mahilig tumaya po ng Lotto. Pero ito iniba kaagad ni Hitad, mga kababayan. Well, wala akong pakialam sa mga sinasabi ni Hitad tungkol dito sa PCSO, pati rin po sa e-Lotto system. Sabi pa nga niya, mga kababayan, na itong e-Lotto system, ito dahil digital corruption dyan sa gobyerno natin. Kaya lang, sinisiraan na naman niya si PBBM. Tiniran naman niya si PBBM, mga kababayan. Sabi niya na instead daw, unahin daw ni PBBM ito daw promise niya during sa campaign, yung digital infrastructure. Bakit daw inuuna itong e-Lotto system, mga kababayan, which is, sabi pa niya, na ito daw ay digital corruption. Hindi daw inuna ni PBBM yung digital infrastructure, pero diyan siya nagkakamali, mga kababayan, kasi merong ipapakita na ating resibo, ating ebidensya na inuuna po ni BBM yung digital infrastructure. So kung ano yon, mamaya pag-usapan natin yan. Well, syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi daw meron dalang mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start, mga kababayan, as usual, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin, mga kababayan, ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalists. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you today, mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa unit team supporters.
And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to San Ivan, mga sukid sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-acknowledge po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before ko ipakita sa inyo yung vlog ni Hitad mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita tungkol dito sa plano po ng PCSO na magkakaroon na dito ng e-Lotto system. Kung ano yun, please watch this. The Philippine Charity Sweepstakes Office started a test run of e-Lotto or online lottery. Bettors 18 years old and above can register online, load their account via e-wallet, and can bet in any of the Lotto games. Filipinos overseas can also play provided they have a Philippine government-issued ID and a Philippine SIM number. We'll be doing web-based registration and betting, and very soon, probably next month, we will have the apps of iOS and Google Play with us, no? And then we will really have it on the phone directly. PCSO expects sales in 2024 to reach 70 billion pesos with the help of e-Lotto, from 55.3 billion pesos recorded January to November this year. But some Lotto outlets are less optimistic because e-Lotto may drive away customers. PCSO, however, asserts that won't happen. Lungkot po kasi po kahit papano po mababawasan po yung kita namin dito. Tsaka syempre mawawala na rin po kami ng kasi yun lang din naman po nagpapalakas sa amin yung mga customer na pumupunta dito po sa amin eh. When they had the e-Lotto, lalong lumakas pa yung outlet. Why? Because lottery is jackpot driven. The bigger the jackpot, the more people will bet both online and the traditional. PCSO has also raised the minimum jackpot of the Grand Lotto 655 and Ultra Lotto 658 to 500 million pesos each. The exclusive agent of e-Lotto meanwhile gave its assurance that its systems are safe and secure amid concerns over cybersecurity and data privacy. Our e-Lotto system has a comprehensive security program in place. No? This is to protect the player data from unauthorized access, use, or even disclosure. No? We have measures such as data encryption, access control, security audits, audit logs, network security, and data loss prevention. The e-Lotto test run will last for a year, with PCSO seeing a surge in online betting in the years to come. Okay, so dito po sa programa ng PCSO na e-Lotto service mga kababayan, maganda ito. Para sa akin, agree talaga ako dito. Bakit Sir Ivan? Ito pong inisyatibo po ng PCSO, marami kasing matutulungan dito, lalong-lalo na yung mga tao po na nandun sa remote areas mga kababayan. Pati rin po yung mga kababayan nating OFW. Alam ho natin na marami itong mga kababayan na mga OFW na gusto rin pong tumaya ng Lotto mga kababayan. Itong e-Lotto service o e-Lotto system, ito po intended sa mga tao na hindi po nakakapunta doon sa traditional natin na Lotto outlet mga kababayan, or which means mahirapan sila na pumunta doon sa Lotto outlet kasi nga malayo sila mga kababayan. So sa pamamagitan dito ng e-Lotto service, napaka-easy na lang po tumaya ng Lotto kasi ito po through web-based o through applications nila mga kababayan. So, syempre, alam ho natin na marami pong tao na makipagsapalaran na baka makakabayan, inisip rin po nila na ang kanilang swerte or baka susurtehan sila dito po sa Lotto or pamamagitan po sa Lotto, baka magbago po ang kapalaran ng kanilang buhay mga kababayan. Okay? So, ito po ay good news sa lahat. So, ngayon, pupuntahan natin yung vlog ni Maharlika na kung saan napag-usapan niya dito itong tungkol po sa e-Lotto service mga kababayan. At sinabi pa niya dito, ito daw ay digital corruption. Ang problema lang, siniraan na naman niya si PBB mga kababayan. Kung ano yun, let's hear this. So sa hindi pa nakakaalam, so nag-start na nung December 16 itong pilot ng PCSO, okay, ng PCSO para sa kanilang digital corruption. Lalong mabilis ang kanilang pangangamkam. Mga kababayan, ang
okay, basahin muna natin ang balita sa inyo bago natin sabihin kung sino na naman sa pamilya ni Lisa Ahas Araneta Smugs ang kasabwat niya dito sa iLotto. Alright? So, ito, December 15, iLotto test run begins. Minimum jackpot now 500 million pesos for Grand and Ultra Lotos. Ito yung 655 and 658. So, dito sa kanilang pilot or test run, 'di ba? Pilot corruption, digital corruption, mga kababayan, ang kayo na mga OFW ay pwede na kayong tumaya ng loto kahit na kayo ay nasa labas ng bansa gamit ang inyong cellular phone or SIM card na Philippine-based or Philippine line and with the other documentation. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? So, imbis na unahin ang buwaka ng inang kuting, kaysa na naman ang stick ko, ikaw, Lisa at Kuting at Mel Robes, mga jutang ginina ninyo, imbis na unahin mo, Marcos Jr., ang sinapinangako mong digital infrastructure para sa Pilipino, para sa mga, sa lahat ng Pilipino, para yung pagninegosyo sa ating bayan, yung ease in doing business ay lalong mapabilis. Ang mga internet connection, lahat ay pabilisin para ang mga kabataan natin ay mabilis ang kanilang pag-Google search kung ano man yung kailangan nila sa kanilang eskwelahan, ang mga opisinang pang-gobyerno o pang-private para mabilis ang ating koneksyon para sa pagninegosyo, pagbibigay ng impormasyon at lahat ng nakapaloob dito sa digital infrastructure na pinangako mong tangay na ang kuting ka. Ang inuunan yung mga inayupa kayo, digital corruption. Okay, so ulitin ko dito, wala akong pakialam doon sa sinabi po ni Hitad tungkol dito kay Mel Robles or meron bang nangyaring digital corruption, sabi ni Hitad mga kabayan. Ang pakialam ni Sir Ivan, siniraan na naman niya si BBM. Ang sabi niya, bakit daw inuna ni BBM or ng Marcos admin itong digital corruption na instead na unahin daw ni BBM yung kanyang promise during sa campaign tungkol dito sa digital infrastructure mga kabayan. Yung problema sa internet dyan sa Pilipinas. Hindi ba trinabaho ni BBM yung internet sa Pilipinas? Hindi ba tinugunan ng Pangulo natin ang issue dyan sa or internet dyan sa Pilipinas? Mukhang itang bulag itong si Hitad makahabayan. Sigurado ako na hindi siya nanood dito sa mga project na ipinalabas po dyan sa RTVE Malacanang makahabayan or sa mga news outlet na ibinalita po yung tungkol sa plano ni BBM or nangyari na po na para mapaunlad pa or para ma-upgrade pa ang internet dyan sa Pilipinas. At para meron tayong resibo at ebidensya, let's watch this. President Ferdinand Marcos Jr. led the rollout of internet for students and teachers in remote areas last Saturday, December 24, as part of his administration's Broadband ng Masa Program or BBMP, which aims to provide internet connectivity in geographically isolated and disadvantaged areas across the country. In a surprise appearance in an online kamustahan organized by the Department of Information and Communications Technology or DICT, the chief executive talked to students and teachers from various parts of the country, including the remote Pag-asa Island in the West Philippine Sea. During the online gathering, President Marcos Jr. said the BBMP will be implemented in all remote islands, especially those without access to mobile cellular services. Malalayo yan ang mas may kailangan. Lalo na yung mga bata para sa kanilang eskwela. Buti na lang, maraming bagong teknolohiya na pwede natin gamitin na we are taking full advantage of para naman kahit saan sa Pilipinas, makakaramdam tayo ng connectivity. At napaka-importante na ngayon yan PBBM said the use of digital technologies will improve interconnectivity and government services. The DICT reported that for 2022, 4,757 live sites were activated in 17 regions under the government's digitalization initiative. Makapagbibigay na ng free Wi-Fi connection ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga barangay sa buong bansa sa taong 2026.
Target makamit ng pamahalang nasyonal ang fiber backbone connectivity para mapalakas ang internet sa buong kapuluan. Bukod dito, inaanyayahan ng pamahalaan ang mga investor na makilahok sa nasabing internet connectivity project. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT, Undersecretary Jeffrey D., dalawa ang target na connectivity ng pamahalaan, ang free Wi-Fi at ang national fiber backbone. Umabot na sa 70% ang nagagawa sa national fiber backbone sa Luzon at target ng kagawaran na magtuloy-tuloy dito mula North Luzon hanggang Mindanao. Kasama rin sa national program ang paglalagay ng government fiber backbone na siyang pangalawang platform na karagdagan sa inilagay na commercial fiber mula public telecommunication entities na inaasang magkakalat ng 20,000 kilometers na fiber sa buong bansa. Uumpisahan naman ng DICT ang Phase 2 at 3 sa pagtatapos ng 70% ng proyekto kung saan isa sa ilalim ang procurement sa kasalukuyan at sa susunod na taon para makasama ang Visayas at Mindanao. Dagdag na opisyal, mahigit 100,000 sites ang target ng ahensya na malagyan ng free Wi-Fi bago matapos ang taong 2026 o sa kalagitnaan ng taong 2027. Tinatayang nagkakahalaga ng nasa 50 bilyong piso ang National Broadband Project ng pamahalaan. Ang Free Wi-Fi for All project na tinatayang nagkakahalaga ng 50 bilyong piso ay nagbibigay sa kanila ng responsibilidad sa ahensya na makapaglaan ng free Wi-Fi sa mapampublikong lugar gaya ng parke, municipal hall, public schools, state universities and colleges at iba pang mga pasilidad. May we present the partnership between Orbitz and Astranis for the deployment of the first 2 internet satellites ever dedicated to the Philippines, a program that is expected to generate $400 million of investment over the next 8 years. These micro-geo satellites will provide internet service in the unserved and underserved areas of the Philippines, covering up to 10 million users and 30,000 barangays. Congratulations! O ano na, Hitad? 'Di ba? Ang problema kasi dito ni Hitad, mga kabayan, maninira man lang, hindi niya muna binalidate kung hindi ba madibang ang kanya mga claims dito. 'Di ba? Maninira man lang tayo, dapat sure tayo na ito po'y hindi ginawa ng ating Pangulo. Nakahiya, no? Since last year pa lang po, 2022, that is December, mga kabayan, meron na pong nangyari na broadband ng masa, pati po yung free Wi-Fi for all. So, next year, I think that is February yata, ang plano dito ng ng Orbit at saka ng Astranis, mga kabayan. Yung Agila na satellite internet sa Pilipinas, dalawa pa nga yun. So yun po papaliparin na this next year, this coming February ho yan, mga kabayan. Bakit hindi yan alam ni Hitad? Na samantalang itong si Hitad, matagal na ho siya na vlogger, mga kabayan. Nakita ko nga sa kanyang interview doon kay Bagoong Pilipinas, na Bagoong Lipunan kay Kaloy Roy. Sinabi niya since 2014 pa siya na naging vlogger, mga kabayan. Pero bakit hindi siya marunong ito mag-research? Or baka, alam niya, mga kabayan, pero ayon lang ibalita sa kanyang mga viewers. Kasi gusto niya ditong lagyan po ng mga ang mga utak ng kanyang viewers para magalit dito sa Marcos administration. Di ba, nakahiya, no? At saka sasabihin na naman dito, unahan ko lang kayo, dito po sa mga solid viewers na Hitad, sasabihin na naman nila, ito pong si Sir Ivan, mahilig manira dito kay Claire or Claire Contreras. Hindi naman po mahilig manira si Sir Ivan. Pumapasok lang si Sir Ivan dito kay Hitad kapag meron siyang bibitawan dito na paninira kay BBM na samantalang ating Pangulo nagtatrabaho naman po. Yung issue na kanyang sinabi at claim niya na hindi daw trinabaho ni BBM yung digital infrastructure sa Pilipinas, yung internet sa Pilipinas, well, nakakamali siya kasi meron tayong ebidensya, mga kabayan. Hindi po nagbibitaw ng mga salita si Sir Ivan kapag wala tayong pinaghahawakan po dito ng mga resibo. Ganun po si Sir Ivan, di ba? So sana, dito po sa mga solid viewers ni Hitad, pagsabihan nyo naman na sana next time i-validate niya itong mga paninira po kay PBM. Ngayon, mabalikan natin itong si Hitad, mga kabayan. Kung nakita nyo doon po sa live ni Bagoong Lipunan, siyempre nag-bolt in na po itong 4 na papanira po at saka mga salot sa lipunan ng mga vlogger na lagi pong naninira sa Marcos administration, lagi pong naninira kay PBM, lalong-lalo na kay FL Lisa. Ito pong 4, si Bagoong Lipunan, si Hitad, si Fables Kunanan, pati po si Mr. Sasot, mga kabayan. All din ko lang po, ang pinag-usapan nila doon, ito po tungkol ni PBM
PBBM, pati po ito kay Evelisa. Pati po kay Evelisa kung paano nila na-meet po itong si Evelisa mga kababayan. Well, skip na tayo doon. May napansin lang kasi si Sir Ivan, kasi nga, lagi po lang sinasabi at ito po ay pang-counter nila doon sa mga paninira daw ng ibang mga Marcos vlogger na sila ito'y naghahangad ng posisyon dyan sa gobyerno natin. At hindi daw sila bayaran mga kababayan. What do you think? Alam nyo ba na ito pong si Pibos Cunanan nadulas mga kababayan? Kung bakit siya nasasaktan, kung bakit siya nabigla na nitong anti-PBM, meron akong ipapakita sa inyo na isang video, conversation ito ni Hitad, ni Pibos Cunanan, ni Mr. Sasot, at kayo na ang humusga dito mga kababayan. So for more details, let's hear this! Pagkatapos ng pagpupuyat ko, putang ina niya, hirap na hirap ako doon. Alas 12 ng gabi hanggang alas 3, wala naman silang binayad. Kaya nga. Tapos after all ng pag-support ako na masahe, napunta ako ng Cebu, sagot ko yung aeroplano ko, sagot ko yung hotel ko, di walang nat-accommodate sa akin doon kung paano pupunta doon sa area na paggaganapan ng na rally na yan, naglakad lang ako pagkalayo-layo, walang sa akin, tumatawag ka lang Emerald, walang sumasagot sa akin, sabi ko, nasa Cebu na ako, tapos ang dami-dami ng hirap, hindi niyo ako mapapasukin pag bibintangan niyo pa ako for security. At ang nakakaloka niyan, yung ganyan-ganyan pagkakasabi niya, ako yung kausap niya. Sabi ko, parang ganyan siya. Actually, ano ba? Okay, bakit yun ako kagigil? Naalala ko na naman. Sabi niya, anak! Magiging anti-BBM ako sa district ko. No, actually, ito po, yung pinipigilan natin si Mother. Di ba, Mother, sabi ko, Mother, wag muna. Oo, Diba? ano ka muna, kumalma ka, gano'n din. That time pa lang nararamdaman ko na lahat ng eksena. Sabi ko, ano to? Bakit ganito? Tapos, super message ako kay Lisa Marcos. Makinig ka, Lisa Marcos. Ito totoo, sasabihin ko sa iyo, natatakot ha. You can make dampot me here. And then, pero hintay mo muna ako magpagluta. I messaged you 49 times. I congratulated you. You did not reply. At ang reply mo pa, kung saan kita congratulate. I know your landline number. I know your cellphone. Yung apat mong mga secretary. Alam ko lahat ng numbers niya. Nasa akin lahat yan. Alam mo, sagot mo lang sa akin. Ay, ang sensitive po naman pala. Kasi ang dami kong messages. Limited lang yung invited na tao. Sabi ko, swerte pa ako, may invitation pa ako, nakapasok. Actually, si Sas invited din that time. Tapos nagpasalamat si BBM, di ba binanggit pa yung pangalan namin dalawa ni Thinking Panot? Oo, ni RJ. Thinking Panot. Di ba? Binanggit pa yung pangalan namin dalawa. Tapos ayun na, syempre, alam mo naman ako, artista, beso-beso sa mga sa mga syala, sa mga alta-alta. Pero habang bumibeso ko, Diyos ko, ano kayong ibibigay dito? Pag-beso ko sa isang Diyos ko, ano rin kayo? Sabi ko, bakit nandito? Hanggang sa dumating na yung time na nakalipas na yung ilang buwan, hindi man lang sila ng Thanksgiving party sa mga vloggers. Yeah. Tapos ang dami nang nagre-reklamo na mga nag-sponsors sa maliliit na tao. Hindi naman maliliit na tao kasi million din yung nilabas silang pera. Wala na raw, dinedma na sila, thank you. Tapos super message sila kala Emerald, lahat po super deadma. Okay, correct me if I'm wrong mga kababayan. Itong si Pibos, naghangad ito ng bayan. Sakto ba si Sir Ivan o sakto si Sir Ivan? At saka pangalawa, ito rin po mga taong ito, itong apat na tumakabayan, naghangad sila ng recognition galing po kay PBBM. Di ba? Klarong-klaro naman sa kanilang mga pananalita at saka kaya nga sila dito na bigla lang sumabog mga kabayan kasi hindi sila nakarecognize dito ni PBBM or merong nangyari na recognition pero yung iba nagdududa daw sila. At saka lagi niyang hinahanap dito na meron bang bayad. Bakit palagi napanggit dito ni Pibos yung bayad mga kabayan? Sila ba'y naghangad dito ng bayad? Hindi ba sila daw? Sabi nga lang, hindi sila naghangad ng bayad eh. Pero klarong-klaro naman. Kahit i-analisa natin yung mga sinasabi ni Pibos ito, klaro talaga na sila ba'y naghangad dito ng bayad. Kasi nga, na pinaghirapan daw nila kung bakit daw nanalo si PBBM mga kabayan. Ngayon, hindi ba niya inisip na mas marami pang mga vlogger ngayon na mas deserve pa ng recognition pero hindi naman naghanggan mga kabayan na hanggang ngayon sumusuporta pa rin kay PBBM?
Si Sir Ivan nga, 'di ba? Ipinagtatanggol natin si PBBM. Sino ba dito yung matagal na sa ating channel mga kababayan? Please comment down below. Kung paano ko dito ipinagtanggol si PBBM, kung paano ko dito ipinagtanggol si Pipi Sara, naghangad ba ng recognition si Sir Ivan? Naghangad ba ng bayad si Sir Ivan? Di ba lagi kong sinasabi dito na kahit mga makamayan ko lang si PBBM or makita ko man lang sa personal si PBBM, talagang masaya na si Sir Ivan. Di ba lagi kong sinasabi, yun ang po aking ambisyon. Makita ko lang si PBBM sa personal, makamayan ko lang, okay na si Sir Ivan at solve na si Sir Ivan. Pero sila halos how many days or palagi lang makasama si PBBM, hindi sila kontento mga kababayan. Bakit? Kasi nakahanga sila ito ng ganon po, ng green color. At nagbabakasakali sila na bibigyan sarili ito ng posisyon ni PBBM. Kaya nakaganyan sila. Correct me if I'm wrong. Hey, itong si Pibos talaga pasama mga kababayan. Itong si Pibos talakera talaga. Bagay sa kanyang pangalan na talakera. Kaya nga dito sa kanyang kadadakdak, bigla siyang nadulas mga kababayan. So at least, alam mo natin at very clear ho yan kung ano ang kanilang totoong intention sa pagsuporta nila dito kay PBBM. Okay, so pag-usapan naman natin yung ibang topics mga kababayan. Forward tayo dito sa tungkol po sa nangyari doon sa pamamahiya nila kay SMR sa Japan, na kung saan iba-iba talaga dito yung mga interpretation po ng ibang tao. Sabi ng iba yung kampi dito kay Berwende na hindi daw yun intention na ginawa po ni Berwende. Ay naman dito sa mga Maka Marcos at saka Maka SMR, yun sa nakikita nila, yun daw ay intensyon na ginawa po ni Berwende na ipapahiya po itong si SMR. At saka aside pa po dito sa mga supporters po ng SMR, pati po ito sa supporters ng mga Marcos, ipapakita ko sa inyo isang vlogger na isang lifestyle vlogger na hindi naman po mahilig sa politika mga kababayan kung ano ba ang kanyang masasabi. So for more details, let's watch this! Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa Yo, what's up? Brandon Labrador here. Nagbabalik po ang inyong boses ng bayan. Gusto ko lang bigyang pansin ang kumakalat, trending na video ngayon, ang pambabastos ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Salamat. Support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Nga salamat ha. Damo nga salamat. Nandito na po si BBM. Welcome po. Thank you. Marcos Sara Duterte Supporters Alliance. Oh, very nice. We love you, President. Thank you so much. Make the best for the country. Thank you. Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Para sa Pilipinas. Taong bayan, ano ang masasabi nyo sa ginawa sa ating House Speaker Martin Romualdez? Sobrang unprofessional. Puro politika na lang. Puro politika na lang ang pinaggagawa ninyo. Alam niyo naman, ako, patas lang tayo. It's too early to pick sides, guys. It's too early. Pwede bang magtulungan muna tayo? Wala munang siraan. Huwag muna natin unahin ang politika. Huwag natin unahin ang agenda natin. Ang laki ng problema ng Pilipinas para tayo ay magsiraan. Di ba magkaisa muna tayo? Ako nga, nagbago na ako eh. Sa lahat po ng taga-suporta ni VP, respeto po, Inday Sara, syempre idol natin yan, mga Duterte. Lahat naman sila magagaling eh. Okay, lahat naman yan magagaling. Lahat naman yan para sa bayan. Okay? Kayo pong mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, sa ginagawa nyong yan, mas lalong mawawalan po ng tiwala ang taong bayan kay VP Sara. Kasi kung ano ang ugali ng mga supporters mo, yun din ang magiging reflection ng leader mo. Kaya nakikiusap po ako kay VP Inday Sara Duterte, bilang ako po si Rendon Labrador, na
Kung maaari po, kung hindi nyo po alam ito, pagsabihan nyo po yung inyong mga taga-suporta na syempre, ang pangit naman po ng ganun. Parehas po kayong nakaupo ngayon sa gobyerno, tapos makikita ng taong bayan natin na tayo-tayo nagsisiraan. Dapat nga magtulungan tayo eh. Ako nga po, VP, nagbago na eh. Di ba? Yung mga followers mo pa kaya. So, neutral lang tayo dapat. Baguhin na natin yung political campaign na nagsisiraan. Tapos na yan eh. Gas-gas na yan eh. Instead, ipakita natin yung kaya po nating gawin. Okay? VP Sara, alam kong professional ka ding tao na sana makarating po sa inyo tong video na to para mapagsabihan nyo po yung mga taga-suporta ninyo na sana magkaisa muna tayo. Okay? Ang layo pa po ng ang layo pa po ng eleksyon. So sana ayusin muna natin, magtulungan po tayo. At sa taong bayan naman, kung sino po yung nakaupo ngayon, sana suportahan muna natin. Dito sa pagkakataong ito, mas lalo po akong bumilib. Mas lalo pong ipinakita ni House Speaker Martin Romualdez ang pagiging isang leader. Na kahit na binabash ka na, binabastos ka na, harap-harapan, pero okay pa rin, composure ka pa rin. Yun yung magandang leader. House Speaker Martin Romualdez, nakuha mo ang respeto ko. Mabuhay po, sir. Siyempre, naiintindihan ko na magkaalaban yan. Maglalaban-laban yan sa politika later on. Pero ngayon, sana magtulungan muna tayo para ayusin yung Pilipinas. Nagkakagulo na tayo, naghihirap na tayo, tapos naggaganyan pa kayo. So yan, lalo pong masisira si VP Sara Duterte kapag ganyan ang ipinapakita ng kanyang mga taga-suporta. Very unprofessional. O yung mga ganyan, tapos na yan, siraan, wala na yan, hindi na uso yan. Hindi na naniniwala po yung mga tao sa ganyan. Tumalino na ang taong bayan. Magte-2024 na, magbago na tayo, magmahalan na tayo. Hindi na po uubra sa taong bayan, sa buong Pilipinas, yung political campaign na nagsisiraan. Alam ko na maglalaban-laban kayo later on sa posisyon. Pero ang magandang gawin, magtulungan, tumulong tayo. Kung ano yung kaya mo itulong, ipakita mo ngayon. So sa lahat po ng mga taga-suporta, hindi lang po ito kay VP. Message ko po ito sa lahat ng politiko, lahat ng taga-suporta ng mga politiko natin, politicians natin, ibahin nyo na yung marketing strategy nyo. Kasi hindi na uso yan, yung siraan. Hindi na po naniniwala yung mga Pilipino sa fake news. Okay? Tumatalino na yan. Tumatalino na kaming lahat. O, di ba? Ayos ba? So, yun lang. Sana magmahalan na tayo. Tama na yung siraan. Okay, maalala niyo mga kaabayan na sinabi ko kahapon tungkol ito sa insidente po na pamamahian nila kay SMR. Di ba sinabi ko kahapon na iba po yung magiging impressions ng karaniwang tao, yung hindi po dito involved lagi sa politics mga kaabayan. At saka parang nag-observe man dito, at saka ina-analysan niya yung nangyari. Di ba sabi ko na kapag lagi niyong sisiraan yung isang tao, magbabackfire ho yan. Doon po sa sinusuportahan ninyo na isang politiko. Kasi nga yung mga tao, mautak na ngayon mga kaabayan, ayaw nila yung mga sira-siraan na yan. At saka kapag palagi yung sinisira yung tao, at saka yung simpatya doon sa sinisiraan, mapupunta doon sa siniraan mga kaabayan. Diba? Sinabi ko yan. So tingnan nyo yung sinabi ni Labrador. So totoo po yung sinabi ni Sir Ivan. Okay, so jump naman tayo. Pag-usapan natin itong finoward sa akin mga kaabayan tungkol po dito sa mga teachers na kung saan matatanggap na nila yung SRI. Ano ba yung SRI, Sir Ivan? Yan po yung Service Recognition Incentives para sa mga teachers na kung saan makakatanggap sila ng supposed to be 18,000 makabayan. Ito po ay ayon sa nag-post. Sabi kasi dito, narangalan po na Sheila Manuel. Sabi niya, SDO Bayawan City, Negros Oriental, SRI 2023 released cash mode, December 16, 2023, but with tax deductions. Dagdag pa niya makabayan, kasi nga nagtataka siya kung bakit meron dang tax deduction. Sabi pa niya dito, ang laki naman ng tax ng SRI 2023, sana wala na. Di naman nababayad ang DepEd ng tax
5.5 billion ang utang sa BIR. Mga teachers ang nagsasuffer sa mga taxes na yan. Ngayon, nag-resist si Sir Ivan. So sabi dito mga kabayan, siyempre yung asawa, yung mama ng asawa ko, isa po rin pong teacher. Sabi niya, matatanggap na daw niya tomorrow yung kanyang SRI mga kabayan. So ang problema, supposed to be 18,000, magiging 16,000 na lang mga kabayan kasi meron ng tax. Meron ng tax. Pero ayon po ng ibang tao, wala daw tax na nangyari, hindi daw tinanggalan ng tax yung SRI last year, last 2022. Nagtataka sila kung bakit ito nangyari sa year 2023 mga kabayan. Ang laki po niyan na SRI na supposed to be matanggap po ng teachers, 18,000, magiging 16,000 mga kabayan. So which means yung tax, 2,000 pesos. Or baka merong corruption na nangyari dyan sa DepEd mga kabayan. Nagtatanong na po si Sir Ivan kasi nga tayo po nagtataka dito at ito na po yung tanong ng taong bayan, bakit walang tax deduction sa SRI 2022 mga kabayan at bakit yan nangyari sa 2023? Sana masagot ho yan ng taga DepEd. Okay, so dahil napag-usapan natin dito at nabanggit po yung BIR mga kabayan, ipapakita ko dito yung speech ni Bibi Sara doon po sa isang venue na kung saan kausap niya yung mga teachers at ito po sabi ho ng iba, ito po pamasko ni Bibi Sara para sa mga teachers. Pero meron na naman po ditong vlogger na sumabog po at sinagot po si Bibi Sara. So for more details, let's watch this. As a result, we have signed a memorandum of agreement with GSIS guaranteeing a dedicated and exclusive lane for teachers in all branches. We have also established a specialized team within said agency to handle teachers' concerns, ensuring that your needs are given the special attention and support they deserve. Tingnan na mo sila, more than half of your members are DepEd personnel. So dapat doon na mo yung dedicated team para sa DepEd. And they agreed. To show our commitments of taking good care of you, we have procured a personal accident insurance through the GSIS to provide coverage for all teachers and the Department of Education personnel. This insurance covers up to 100,000 for accidental death or dismemberment and up to 30,000 per year for medical reimbursement due to injuries sustained in accidents. It is important to note that this policy covers accidents both here and abroad, whether work-related or not. So you have this insurance. Dagan salamat, GSIS. And we are also, as of today, October 5, 2023, the personal accident insurance policy is already active. Simba ko, ayaw lang unta mo mga disgrasya, and all teachers and DepEd personnel are covered. In addition to all those that I have mentioned, we have with us today GSIS officials ready to answer any inquiries or concerns that you may have. This is just the beginning, as we are continuously working with GSIS to develop kininindot ni. Sige may og kuan follow up ani sa ilaha. Supplemental health insurance cover on top of PhilHealth, ensuring comprehensive support for your health needs. Recognizing the need for teachers to have sound legal advice, especially when it comes to loan contracts, we are working on a website that will provide legal aid and advice, especially on reviews of contracts that you enter into for loans. This will help ensure that you will no longer fall prey to financial frauds. In our commitment to transparency and fairness, isa pa ni, dugay na kaayo ni namo og balik-balik dito. The Department of Education is developing an automated system for objective selection in the hiring and promotion of teachers. Trending ngayon na ang DepEd ay hindi nag-remit ng 5.5 billion pesos sa buwis
at insurance ng mga guro. Hindi nag-remit. Hindi nila ni-remit sa mga ahensya. Grabe! Ano ang nangyayari sa pamamalakad ng DepEd? Isa po kayong malaking government agency. Crucial ang inyong ahensya. Bakit hindi kayo nag-remit? Sobrang laking pera niyan. Attention po. Again, ang Boses ng Bayan ay para po maging aware po kayong lahat. Para maging aware ang buong Pilipinas. Attention po sa lahat po ng mga guro. Lahat po ng public school teacher sa buong Pilipinas. Alam ko po na kayo ay nagbabayad ng BIR, GSIS, PhilHealth, etc. Pag-ibig. Pero ang kinakaltas sa inyong sweldo ay hindi pala nire-remit ng DepEd. Sobrang nakakagulat. Bakit kayo ganyan? Ako gusto kong baguhin yung Pilipinas para mag-improve, para umunlad tayong lahat. Pero DepEd, hindi ko maisip kung bakit. Ano na naman ang pwede nyo pong dahilan dyan? Sa mga guro, taong bayan, alam nyo po ba ang malalang implication nito? Lahat ng public school teacher, mga guro, maaari kayong maapektuhan ng malala. Pati tauhan ng DepEd. Pwede kayo maparusahan, pwedeng matanggal or mabawasan ang inyong benepisyo. Kawawa naman yung mga public school teacher natin. Hindi naman ganun kalaki yung sinisweldo nila. Nagbabayad naman po sila ng tama. Tapos, ang sakit para sa akin bilang boses ng bayan, para sa taong bayan, na maapektuhan sila ng mga hindi responsableng leader. Kung sino man po ang namamalakad dyan, mga board of directors ng DepEd, malaking epekto ang ibibigay natin sa ating mga public school teachers. Kailangan po natin itong iboses. Maaari pong matanggal ang malalang pwedeng mangyari sa lahat po ng public school teacher. Pwede pong matanggal ang inyong benepisyo o mabawasan. Sa mga board of directors, bumubuo sa staff ng DepEd, may imbestigahan po kayo at maaaring maparusahan. At madadamay pa yung mga public school teacher natin na walang kaalam-alam na nagbabayad naman sila ng tama, tapos biglang mawawalan sila ng benepisyo. Hindi na kayo, mahihirapan na kayong mag-claim ng kung maglo-loan kayo or mga insurance niyo. Tinanggalan nyo sila ng karapatan. Ako po yung mananawagan dito kay BP Inday Sara or sa kanyang spokesperson na sana sagutin niya yung issue ngayon at meron rin ito na hindi daw nagbabayad po ng 5-something billion ng tax itong DepEd makabayan doon sa BIR. So sana masagot ito kasi nga kapag hindi niya sasagot ito makabayan, well, mag-isip po yung tao na baka mayroong corruption na nangyari dyan sa DepEd makabayan. Okay? So before tayo mag-jump sa ating next topic, i-shoutout muna natin ating mga silent viewers, mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout natin si Sir Leonardo Manansala, Cristina Dapitan, Dina Cabangon, Rales Carlinga, Leonelda Desiderio, John Wig, Klein Paat from Paris, France, Nori Tabio, Lynn Gonzalez, Teresa de la Cruz. Hi to Edgardo Canonigo and Josephine Martinez. Nandiyan po kasama natin si Ma'am Eliza Bueno, Angelita Holsinger, Mighty Baisa, Jillian Quezon. Hi to Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Jay Cabal, Lentec Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik and Tatay Jackfords and Jackfords family. Hi to Tony Villar from Cavite, Rudolfo Rabor, and hi to JB Her XO, and hi to Evelyn Garcia. Mga kababayan, ay papakita ko sa inyo dito yung balita tungkol kay PBBM. Meron siyang speech doon sa Japan sa Asian Summit, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. I am honored to stand before you today as we gather at the Creative and Sustainable Economy Through Innovation event organized by the Department of Trade and Industry's Philippine Trade and Investment Center here in Tokyo, on the sidelines of the commemorative summit of the 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. This event is not just a testament to the strong bonds between the Philippines and Japan, but also of our celebration of a shared commitment to friendship, to cooperation, and the pursuit of economic co-creation in the spirit of the Asia Zero Emissions community. The Philippines' recent engagement
in the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, or COP28, has pushed for the country's climate resilience agenda. In order to address the effects of climate change, we are advocating for collaborations in accelerating climate financing and implementing nature-based solutions. This activity today displays ways on how we can improve and provide solutions to societal problems sustainably and with innovation. The theme of the summit, friendship and cooperation, resonates deeply with the Philippines as we stand as a staunch advocate of the United Nations Sustainable Development Goals. The magnitude of the challenge before us is immense. The world requires an annual investment of $5.4 to achieve the UN SDGs by 2030. Today, we find ourselves at the inflection point of innovation, creativity, and sustainability. We are at a juncture where the global community must collaborate to secure a brighter and more sustainable future. Today, we have seen many excellent examples of collaboration between our two countries, and these partnerships can significantly contribute towards achieving this goal. So as we delve into the heart of this event, I am proud to showcase the Philippines' commitment to sustainability through our creative and innovation economy. The data speaks volumes. The impact investment market was $1.2 trillion in 2022. The global exports of creative goods and services reached $1.6 trillion in 2020. It is predicted that it will contribute 10% to global GDP by the same year. Our global investment in the low-carbon energy transition, totaling $1.1 trillion in 2022, with $495 million dedicated to the renewable energy sector, reflects our dedication to a greener and more sustainable future. The Philippine creative economy stands tall as a prime contributor to sustainable economic development. The global creative industries market, estimated at $2.6 trillion in 2022, is projected to reach up to $3.4 trillion in 2028, as we intend to increase our share of the pie of these numbers. One way to accelerate this is by partnering with like-minded countries such as Japan. In the Philippines, we are not just witnessing economic growth, we are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. I am delighted to know that this significant event provides noteworthy opportunities for our Filipino and Japanese collaborators such as Auro, Mitsukoshi, Banana Cloth, Go Lifestyle Group, Stylem, and Neon Farben in areas of food, lifestyle, retail, textiles, game development, and animation. I extend my appreciation to the Manila Fashion Festival and the ASEAN-Japan Center for your unwavering support, to the Department of Trade and Industry through its Philippine Trade and Investment Center in Tokyo for taking the lead in organizing this breakthrough gathering. I look forward to meeting our Filipino and Japanese collaborators right after this speech and know more about the innovative works and products that we are developing. I anticipate seeing the creations made from banana stem from the Philippines turned into everyday wear and home products through the initiative of our Banana Cloth exhibitor. Furthermore, it is very exciting to see the results of the partnership between the Go Lifestyle Group from the Philippines and Stylem, Takisada Osaka Corporation, in producing contemporary wear and highly marketable products using indigenous Philippine products with Japanese expertise in traceable textiles. We will also see the booth of our very own Auro chocolate and Japan's retail giant Mitsukoshi, which features premium products using sustainably farmed single-origin cacao beans from Davao
and traditional Japanese ingredients such as matcha, hojicha, and miso to create new and exciting flavors and product lines. In the game development and animation aspect, I also look forward to seeing the works of our Filipino talents in computer animation specializing in Japanese stylized animation displayed by our exhibitors from Neon Farben of Japan, which has established a successful studio in the Philippines. Allow me also to acknowledge the tireless efforts of our First Lady who is joining us here today. She has graciously assumed the role of patron for indigenous textiles, design services, MSMEs, public health services, and other causes aimed at protecting the environment, supporting many creative projects and innovative enterprises like the ones we have watched here today. This unwavering commitment is a testament to our shared responsibility in fostering sustainability. I am very optimistic that this collective effort towards a creative and sustainable economy will foster great opportunities and prosperity for the Philippines and for Japan. Thank you, and I thank you all for the hard work that you have put in to make this event a resounding success with many positive results for our entrepreneurs for many years to come. Thank you very much and good afternoon. At yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ako perpekto. Ako ay isang makasalanan. Minsan, nakalimutan kong magdasal. Minsan, nakalimutan kong magpasalamat sa iyo. Minsan, umiinit ang ulo ko. Alam kong nakikita mo ang bawat maliit na bagay na ginagawa ko. Pero salamat po dahil binibigyan mo ako ng panibagong araw para magsimula. Panginoon ko, huwag mo akong iwan. Pakiusap. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang